最後まで諦めな続けることに必ず意味がある You just smile 闇を向けて惜しい。いいとも簡単に毒が回った。どういうことだ今。Si Haring Meruem ay mabilis na papalapit sa palasyo kasama ng Menthoteupi at ang pangunahing katawan ng Shayapuf. Ang hari ay lumilipad sa mga masa ng mga tao na nakolekta para sa layunin ng paglikha ng mga sundalo at pagkain. Nakatago sa masa si Knuckle at Milioran na hindi napapansin ng hari at ng kanyang dalawang gwardya. Nagmamadali si Pam para alertuhan ang infiltration group na bumalik na ang hari, dahil ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para panoorin ang pagdating nito. Sumilip si Ikalgo mula sa pasukan patungo sa ilalim ng lupa, at nakita niya ang pagbabalik ng hari. Sina Knuckle at Milioran ay nagpapanatili ng sapat na distansya para maiwasang mag-trigger ang timer ng APR si Shayapuf, sa pagtatangkang pigilan at ipaalala kay Meruem ang mga alaala na sa tingin niya ay mahalaga, ay ipinaliwanag ang layunin ng mga puno na natatakpan ng mga kakun na may mga tao sa loob. Hinihimok ni Shayapuf ang kanyang mga clone na magmadali sa kanilang pag-alis ng Gungi board at mga piraso upang hindi maalala ng hari ang kamugi. Sinubukan ni Ikalgo na maghanap ng katawan na makokontrol gamit ang kanyang living dead dolls, kakayahang kontrolin ng mga bangkay, ngunit nalaman niyang hindi niya magagamit ang dalawang bangkay na nakapalibot sa kanya dahil masyadong punit-punit ang mga ito. Hinanap ni Pam si Kalua, na nakahawak pa rin kay Kamugi, at binalaan siya sa pagbabalik ng hari. Pinapayuhan niya ito kung saan pupunta, ibinunyag ni Pam na si Gon at Neferpitou ay dumarating sa taguan ng Peijin. Tinanong ni Kalua si Pam tungkol sa kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan, at ipinaliwanag niya ng detalyado. Ginagamit ni Wink Blue ang kanyang bolang kristal, na ngayon ay nakadikit sa kanyang noo. Nagagawa niyang bantayan ang mga taong nakita niya gamit ang kanyang kanang mata sa pamamagitan ng kaliwang mata. Nagagawa niya na ngayong sabay na tingnan ang kasalukuyang posisyon ng mga taong nakikita gamit ang kanyang kanang mata. Inihayag ni Pam na ang kanyang kapangyarihan ay limitado sa 3 tao sa isang pagkakataon, at maaari lamang makita ang iba kung sila ay nasa paligid ng kasalukuyang 3 tao na nakita ng kanyang kanang mata. Nangangahulugan ang pagkakita sa isang tao gamit ang kanyang kanang mata na hindi niya makikita ang pinakamatanda sa kanyang mga target. Gayunpaman, sa buong paliwanag, si Shayapuf ay nakikinig mula sa mga damo at nagnanais na gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya. Ipinakita ang Welfen na nakahiga pa rin sa control room ng underground area. Siya ay huminga ng mabigat dahil sa kanyang mga sugat na natamo ni Ikalgo, ngunit ito ay natagpuan ni Shayapuf. Dumating sina Gon at Neferpitou sa taguan ng Peijin, at nananatiling kontrolado ni Gon ang sitwasyon. Nagpapatuloy si Neferpitou ayon sa utos ni Gon. Gayunpaman, nakatanggap si Neferpitou ng tawag sa telepono habang naglalakad siya patungo sa silid kung saan nananatili si Kite. Lingid sa kaalaman ni Gon, sinagot ni Neferpitou ang tawag. Si Welfen ay nasa telepono at sinabi niya kay Neferpitou na nabawi nila ni Bluster ang kamugi. Nananatiling walang ekspresyon si Neferpitou habang naririnig niya ang balita. Naririnig ang boses ni Kamugi sa telepono, na nagsasabing okay lang siya. Bumalik si Welfen sa telepono at ipinaalam kay Neferpitou na samilong sila sa ilalim ng palasyo dahil sa patuloy na presensya ng mga nanghihimasok. With that, natapos na ang tawag, nagbabago ang ekspresyon ni Neferpitou nang mapagtanto nito na wala nang anumang pagkilusigan sa ibabaw nito, ngayong nasa pag-aari na muli ang Kamugi. Ito ay ipinapakita na Welfen ay hindi aktwal na may Kamugi sa kanya, ngunit sa halip, Shayapuf ay ginamit ang kanyang kapangyarihan ng pagbabago ng kanyang sarili sa cellular antas sa tunog tulad ng Kamugi. Nagsilbi itong linlangin si Neferpitou sa pag-iisip na hindi na niya kailangang kumilos ng may pagpipigil. Binuksan ni Gon at Neferpitou ang pinto, at ipinakita si Kite, nakaluhod sa gitna ng silid. Inutusan ni Gon si Neferpitou na tuparin ang dulo ng pangako, ngunit tumugon ito sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanyang pangalan. Sinabi ni Neferpitou kay Gon na hindi na maliligtas si Kite dahil patay na siya. Nagulat si Gon at nakita niya ang bangkay ni Kite na bumagsak sa sahig. Naalala ni Neferpitou na naroon si Gon noong nakipag-away siya kay Kite, at nagsimulang ipaliwanag ang lawak ng kakayahan nitong magpagaling. Sinasabi nito na kaya nitong pigilan ang katawan na hindi mabulok, ngunit hindi kayang ibalik ang mga patay. Kapag umalis na ang kaluluwa, maaaring pigilan lang ni Dr. Blythe ang katawan na mabulok at ang katawan lang ang makokontrol ni Neferpitou. Humingi ng paumanhin si Neferpitou nang lumuhad si Gon sa pag-iyak. Nagpapasalamat si Kalua kay Pam, nalilito kay Pam na hindi nagkaroon ng partikular na magandang relasyon kay Kalua. Patuloy na tinawag ni Kalua si Pam bilang isang kaibigan,
at ipinaliwanag na hindi siya nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan. Nagulat si Pam ngunit nasiyahan sa pagbabago ng relasyon. Tiningnan ni Pam si Gon, ngunit nabigla siya sa kanyang nakikita. Nakita muli si Gon, umiiyak habang inaalala ang lahat ng mga oras nila ni Kite. Siya ay tinamaan ng kalungkutan, galit, pagkalito, at pagkakasala. Nagsimulang sabihin ni Gon sa sarili niya na kung hindi lang niya natag si Kite, hindi sana namatay si Kite. Ang mga nakaraang pakikipag-away sa iba pang Chimera Ants ay sumagi sa kanyang isipan habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang magkasalungat na damdamin ng pagkakasala, galit, at pagtanggi ay naging dahilan upang manatili si Gon sa estado ng pagkabigla. Tumawag sina Furpeto kay Dr. Blythe, pinalaki ang pag-asa ni Gon habang iniisip niyang baka nagsisinungaling sina Furpeto nang sabihin niyang hindi na may liligtas si Kite. Gayunpaman, nagpatuloy sina Furpeto upang pagalingin ang sarili nitong braso na nasugatan noon. Si Pam at Kalua ay nasa estado ng pagkalito habang inilalahad ni Pam ang kanyang nakikita habang si Shia Puff ay nanonood ng may kasiyahan mula sa mga damo. At bago natin talakayin ang episode 131 ay kung maaari pakihit ng subscribe button, like and share mga ka-idolo ko, maraming salamat.